Kakambal sa salamin. Si Clara ay isang dalagang masayahin, ngunit may takot sa mga bagay na may kinalaman sa multo at mga kakaibang kwento. Bata pa lamang siya ay sinabihan na siya ng kanyang lola na iwasan ang pagtitig sa salamin sa disoras ng gabi. Ayon sa kanyang lola, may kakambal ang bawat isa sa salamin na nakatingin din sa atin, ngunit hindi tulad ng tunay na anyo natin. Ngunit, sa paglipas ng panahon, tila isang lumang kwentong barbero lamang ang lahat ng ito para kay Clara. Isang gabing walang mga bituin sa langit, nagising si Clara mula sa pagkakatulog. Mahimbing na ang tulog ng kanyang mga magulang at ang buong bahay ay tahimik. Sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may humihila sa kanyang loob upang tumingin sa salamin sa kanyang silid. Nagtatalo ang kanyang isipan, ngunit sa huli, nagdesisyon siyang sundin ang kanyang kuryosidad. Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang kama at humakbang patungo sa salamin. Nang tumapat siya rito, kinilabutan siya ngunit hindi niya inalis ang tingin. Napansin niyang tila may kakaiba sa refleksyon niya. Pareho sila ng itsura, ngunit may matalim na tingin ang kanyang kakambal sa salamin. Hindi ito ngumingiti tulad niya. Sa halip may madilim na aura ang bumabalot dito. Hindi pa siya nakakaalis ng tingin nang biglang ngumiti ang refleksyon niya sa salamin. Isang nakakatakot at masamang ngiti na hindi niya pa nakita sa kanyang sarili. Matagal na kitang hinihintay, Clara. Bulong nito, halos wala ng hangin ang kanyang boses. Agad na napaatras si Clara, ngunit nanatiling nakalock ang kanyang mga mata sa refleksyon. Sa takot, hinawakan niya ang gilid ng mesa sa harap ng salamin at sinubukan niyang iwaksi ang kanyang nararamdaman. Ngunit patuloy sa pagsalita ang kanyang kakambal, inaakit siya papalapit. "Sino ka?" tanong niya. Nanginginig ang boses, ngunit mas lumalalim lamang ang ngiti ng refleksyon. "Ako ang totoong ikaw. Ako ang Clara na hindi mo kayang pakawalan." Nang sumigaw siya upang tawagin ang kanyang mga magulang, tila walang tunog ang lumalabas sa kanyang bibig. Parang ang buong paligid ay naging tahimik at ang tanging naririnig niya ay ang mabigat na paghinga ng kanyang kakambal sa loob ng salamin. Hindi niya maintindihan kung bakit hindi niya kayang kumilos o tumakbo palayo. Nang may natipon siyang lakas, biglang hinampas ni Clara ang salamin gamit ang kanyang mga kamay. Sa isang iglap, nagkabasag-basag ito at mga piraso ng salamin ang bumagsak sa sahig. Ngunit nang ibaba niya ang tingin, nakita niya ang mukha ng kanyang kakambal sa bawat piraso ng basag na salamin, nakangiti at nakatitig sa kanya mula sa iba't ibang anggulo. Mula noon, kahit saan siya magpunta, tila palagi niyang nakikita ang kanyang kakambal. Sa likod ng bawat bintana, sa mga refleksyon sa tubig at maging sa mga bilugang bagay na may salamin. Lahat ay may anino ng kanyang sarili na may masamang ngiti. Hindi siya mapakali at hindi niya alam kung totoo ba ang kanyang nakikita o bunga lamang ng kanyang imahinasyon. Habang tumatagal, nagiging mas matindi ang kanyang takot. Sinubukan niyang ikwento ito sa kanyang pamilya, ngunit walang naniwala sa kanya. Pinagtawanan lamang siya at sinabihan na baka nananaginip lamang siya. Ngunit sa kanyang puso, alam niyang may ibang bahagi ng kanyang sarili na nakulong sa salamin, isang bahagi na hindi niya gustong makaharap muli. Sa mga sumunod na araw, mas naging madilim at magulo ang kanyang isipan. Parang may bumubulong sa kanya sa bawat sulok ng bahay, isang bulong na tila nagmumula sa refleksyon. Hindi niya alam kung hanggang kailan niya matitiis ang takot. Ngunit alam niya na kahit saan siya magpunta, mayroong isang Clara na nakatitig at naghihintay sa likod ng bawat salamin.